Magandang umaga, mahal ko. Magandang umaga rin, mahal ko. Mahal ko, sa tingin mo lalaki mabuting bata itong ginagawa ko? Oo naman, palalaki natin siya mabuting bata at busog sa pagmamahal. O siya, mahal ko, lalabas na muna ako. Sisilipin ko muna ang mga pananim natin. Mag-iingat ka, mahal ko. Tapos ka na ba sa iyong ginagawa na Sisa? Matatapos na po, Nana. O siya, sige. Magpapahinga muna ako sa kwarto. Sige po, Nana. Na? Ayos ka lang po ba? Humihilab ang aking tiyan. Manganganak na yata ako. Ano pong dapat kang gawin na? Tawagan mo ang iyong tatang. Sige po, na. Mahal ko, narito na ako, Madrona. Ang sakit, mahal ko. Diyos ko, Dora, manganganak ka na. Ihanda niyo ang kamay na sa tubig at lampin. Bilisan niyo. Sige ho. Pagbilang kong tatlo, pag sinabi kong ire, ire. 1, 2, 3, ire! Konti pa, Chidoro, nakikita ko ng ulo. Iri pa. Chidoro, lalaking isininang. Katangi-tangi ang hubis ng kanyang ulo. Mahal ko, anong ipapangalan natin sa kanya? Jose ang ating ipapangalan sa kanya at Pepe naman ang kanyang magiging palayaw. Kinakailangan na ng ating anak na pumasok at mag-aral sa paaralan, mahal ko. Hindi maaaring narito lamang siya palagi sa ating bahay upang lagi mong turuan. Hindi ba't ayaw mo namang sakitin ng ating anak? Oo, ngunit siya rin ay masasanay at lalakas din ang kanyang pangangatawan. Francisco, paano nalaman kung siya ituksuhin ng kanyang mga kamag-aral dahil sa kanyang pisikal na kaanyuan? Alam mo naman ang kalagayan ni Pepe. Dora, masyado kang nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi mangyayari yan dahil araw-araw naman siya ihatid. Susunduin hindi pa siya sa paaralan. Pinatawag niyo raw po ako, tatang. Sakto ang iyong pagdating. Gawang inaatasan kong maghahatid at magsusundo sa iyong kapatid na mag-aaral sa Binyan. Doon na muna siya mamamalagi at mag-aaral. Ngunit kakayanin na bang mag-isa ni Pepe? Oo nga, tatang. Kami ay lubos na nag-aalala para kay Pepe. Sang-ayon ako sa desisyon ng tatang. Narapat lang na masanay si Pepe na mamarap sa maraming tao. Nang sa gayon, mahubog ang kanyang pagkatao hanggat bata pa siya. Halika na, Pepe. Maganda ka na at sasamahan kita. Pag-iingat ka, Pepe. Lakasan mo ang iyong loob. At doon na nga nagsimula ang pakikibaka ni Rizal na malayo sa kanyang buong pamilya. Unang araw pa lamang niya sa Binyan ay nagsimula na agad ang kanilang klase sa pangunguna ito ng gurong si Maestro Justanio Aquino Cruz. Ikaw, Jose, marunong ka bang magsalita ng Espanyol? Kaunti lamang po, bro. Salitang Latin. Kaunti lang din po, bro. Talaga nga naman, Jose. Maliit ka na ng bata, maliit pa ang kaalaman mo. Lahad mo ang iyong kamay. Bakit po? Para bumaon sa utak mo, matagal mo nang dapat alam.
Aray ko po. Ngayon, makakalimutan mo na ang kaunti mong nalalaman. Pepe, masakit ba ang palo ng aking ama? Nag-aaral pa ako. Garal. At anong aral ang gawin mo? Kaunti pa rin ang nalalaman mo. Bah, tapang mo. Kaya mo na ba ako? Eh, ang liit-liit mo. Siguro di ka pinapakain ng nanang mo. Unanong siguro yung tatang mo. Hindi unano ang tatang ko at matalino ang nanang ko. Hoy, Chonggo, pinakalaban mo ba si Pedro? Chonggo? Ako? Chonggo? Kaysa naman sa'yo, bangus. Basta ko na yung bangus. Kaysa naman sa'yo, Chonggo. Sa binyan ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang nararanasan sa aming tahanan. Kabilang narito ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o may ginawang hindi tama. Naranasan ko din kutyain ang aking mga kamag-aral. Bagamat ako'y halos araw-araw kinukutya ng aking mga kamag-aral at madalas na pinapalo ng aking guro, ay nagawa ko pa din makapag-aral at mangibabaw sa lahat ng mag-aaral sa binyan sa pang-akademiko. Noong 17 ng Pebrero taong 1872, ang kolonyal na pamalaan ng Kastila sa Pilipinas ay sinumpaan ng 3 pari na tinatawag na Gomburza. Si Padre Burgos ang nagpaunlad ng agrikultura at industriya sa kanilang lugar. Kilala siya sa pagiging aktibo sa mga gawaing pangkomunidad. Ipinaglaban din niya ang karapatan ng mga kapwa niyang paring Pilipino laban sa sekularasyon ng mga prayiling Kastila. Si Padre Gomez ay kilala sa kanyang pagtatanggol sa mga karapatan ng mga paring Pilipino matapos siyang tumutol sa panukalang sa pilitang pagpapaalis sa mga paring Pilipino na naglilingkod bilang kura paroko at papalitin ng mga paring Heswita mula sa Espanya. Tunay na isang magpusok at aktivista na ganasang magkaroon ng reforma sa bayan at simbahan. Si Padre Zamora naman ay isang sekular na pari. Maraming nagsasabi na ang dapat tatakpin ay nagngangalang Jose Zamora at hindi Jacinto Zamora. So, ayaw aming dinatakip. Padre Burgos. Padre Gomez, nagmimisa ka pa talaga. Wala bang balitang nakakarating sa'yo? Ano pang hinihintay nyo? Takpin si Padre Gomez. Aking ipinababatid sa lahat na kung sino man na magtaksil sa Espanya ay matutulad sa kanila. Tayo magtungo kung saan ang mga dahon ay payapa. Sana ang Diyos ay patawarin kayo, kagaya ng pagpapatawad ko sa inyo. Ako ay inosente lamang. Sa 3 pari, ang unang sumalang sa entablado ay si Padre Gomez na may edad na 85. Nang marinig ni Padre Zamora ang kanyang pangalan, ito ay umakyat sa entablado na walang sinasabi, tahimik at mahinahon na nagpalagay ng itim na tela sa kanyang mukha.
Matapos magarote ang dalawang pari, si Padre Burgos ay pumanhik sa entablado ng kamatayan. Mahinaon siyang umupo sa garote habang umiiyak at sumisigaw. Ano ang aking kasalanan? O ba'y mamamatay nang wala man lang saysay? Diyos ko, walang katarungan ng mundong ito. Padre, tawarin niyo po ako sa aking gagawin. Napatawad na kita, anak. Gawin mo na ang pinag-uutos sa iyo. Panginoon, ito na ang inosente ng isang kaluluwa. Kitang-kita mismo ng aking dalawang mata ang pagpaslang sa tatlong paring martir dahil isinama ako noon ng aking kapatid na si Pasiano. Roon ko nakita ang sobrang paghihinagpis niya dahil naging malapit siya sa isang mga pari, si Padre Jose Burgos, matapos ang karumardumal na pagpatay at pagbitay sa tatlong paring martir. Hinagpis at matinding kalungkutan ang natimo sa aking puso't isipan. Kasampu ng buwan ng Hunyo, taong 1872, sinamahan ako ng aking kapatid na si Pasiano patungo sa Manila upang kumuha ng pagsusulit at makapag-aral sa Universidad ng Ateneo. Pepe, simula ngayon, isal na ang iyong gagamitin na apelyido. Sapagkat mainit ang mga mata ng gobyerno Kastila sa atin ngayon. Bakit mainit ang mga mata ng mga Kastila sa atin, kuya? Kaibigan ko si Padre Burgos. Basta, makinig ka na lang sa akin sinasabi. Masusunod po, kuya. Buenos dias, senyor. Buenos dias, senyor. Anong sadya niyo rito? Maaari ko ba naming malaman kung saan pwede magpasa ng dokumento ang aking kapatid? Para saan? Nais ho ng aking kapatid na mag-aral sa inyong universidad. Maestro Fernando, kayo na pa kita inagilap. Nariyan ka lang pala. Sandali lamang at meron tayong bisita. Pasiano, Pepe, ano sadyat na pa rito kayo? Malayo pa inyong pinanggalingan. Nais po ng aking kapatid na mag-aral dito, maestro. Ganun ba? Halika kayong dalawa sa aming tanggapan. Ngunit, hindi natin siya maaari tanggapin. Pagkat una, nahuli ka na sa itinalagang rehistrasyon. Pangalawa, mukha kang sakitin at maliit pa para sa iyong edad. Paumanhin po, Maestro Fernando. Ako po'y nakasiguro tong si Jose ay isang mahusay na mag-aaral at siyang magdudulot ng magandang reputasyon sa paaralan ito. O bueno, kung ayan ang iyong pasya. Malaki ang aking pasasalamat kay Padre Manuel nang dahil sa kanya ay napagbigyang makapasok at makapag-aral sa Ateneo. Kahit ako ay nahuli na at maging ako ay isang patpating. Naging mahirap ang unang taon ko sa Ateneo. Nag-aaral ako ng mga bagay patungkol sa pagpipinta. Lubos ako nagpakahirap makamit lamang ang matataas na grado upang matuwa ang aking nanang. Nakasalukuyang nakapiit ng dahil sa isang bintang. Tama ka na, Maria. Kayo talagang mga bata kayo. Lalo ka na, Maria, napakabata mo. Maria, anak mo sa mga pinto. Nanang, monggo na si Bill! Ikaw ba si Teodoro Alonso? Ako nga ho. Ano kung kailangan nyo't naparito kayo? Ikaw ay pinapatawan ng parusang pagkakakulong dahil sa salang pagtangkang lasunin ng asawa ng iyong kapatid. Wala akong kinalaman sa ibinibintang nyo sa akin. Sumama ka na lang sa amin na mataintim. Nanang! Nanang, bitawan nyo ang aking ina. Wala siyang sala. Tumahimik ka riyan. Huwag mo isama kita sa bilangguan. Bakit nyo siya dadakpin ng walang tamang proseso? Si tabi kayo riyan. Nanang!
Kamusta po, Nanang? Ako po'y lubos na nangungulila sa iyo. Maayos naman ang aking kalagayan dito. Huwag mo akong alalahanin. Kamusta ang pag-aaral mo sa Maynila? Mabuti po, Nanang. Matataas po ang aking nakukuhang marka. 3 buwan na naman po, ikay makakalaya na. Sana nga, anak. Taong 1877 sa edad na 16 na taong gulang, nadama ko ang aking unang pag-ibig sa dalaga ng nagngangalang Segunda Katigbak na Tagalipa, Batangas. Lubos akong nabighanin sa kanyang taglay na kagandahan nang minsan dumalaw ang aking kaibigan na kasama ang dalaga. Sandali lamang. May bisita si Pepe. Halika sa kwarto upang makaupo sila. Segunda? Matagal kitang hindi nakita. Halika, maupo ka muna at hahandaan kita ng iyong makakain. Sinamahan lamang ni Mariano si Olympia na maganda na makakain. Pepe, nagagalak akong makita ka rito. Kinagagalak ko rin makita ka, Senyorita Segunda. Di na akong papalig-ligoy pa. Ako yung lubos na nabibighani sa iyo, Binibini. Maraming salamat, Pepe. Ngunit sana'y hanggang doon na lang iyon. Ngunit, bakit naman? Sapagkat ako'y naipagkasundo na kay Manuel Luz na aking kababayan. Nadama ni Rizal ang kalungkutan dahil sa sinabi ni Segunda sa kanya. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa, bagkus ay pinagpatuloy niya ang panliligaw kay Segunda hanggang makamit niya ang matamis na oo na kanyang pinakahihintay. Ang kanilang pag-iibigan ay naging dalisay at punong-puno ng pagmamahal para sa isa't isa. Matapos na makapagtapos ako ng pag-aaral sa Ateneo, kinailangan ko nang bumalik sa aking bayan. Kung kaya, kinailangan ko magpaalam kay Segunda na siyang unang nagpatibok ng aking puso. Tila ba'y ako'y mananabik ng lubos sa magandang tanawin ito, Trinidad? Bakit naman, Pepe? Maaari ka naman bumalik muli rito. Hindi itong lugar na aking tinutukoy. Siguro na ba ngayon tinutukoy, Pepe? Ako'y nangangamba na baka hindi ko siya muling masilayan. Bakit naman? Maaari ko naman kayo pwede yung pagkitaan doon kailan mo gusto. Ako'y babalik na sa Calamba. O siya, mayroon ko muna kayong dalawa ng Segunda. Binibini, maaari ba kita maayong kumain? Oo naman. Tara. Segunda, may iwan ko muna kayo. Tara, Binibini. Kamusta ka, Pepe? Mabuti naman ang aking kalagayan. Ikaw aking sinta. Mabuti rin naman. Maiba ako. Maligayang pagbati sa iyong pagtatapos sa Universidad ng Ateneo. Maraming salamat. Ngunit bakit tila'y may bumabagabag sa iyong isipan, aking sinta? Wala naman, Pepe. Baka sa iyong mukha ang iyong kalungkutan. Ano ang dahilan? Ako ay uuwi na sa Lipa. Ako'y na may uuwi na sa Calamba. Dadaan naman kayo ron, hindi ba? Kaya't magkikita pa tayo. Hindi ako sigurado, Pepe. Pero ako'y umaasang magkikita tayong muli. Kompanyarismo, pagkakapatiran. Ito ang prinsipyong mag-uugnay sa ating lahat. Hindi kaya maging sanhi ng malaking gulo itong gagawin natin? Bakit? Iisipin ng mga estudyanteng Kastila na kinakalaban natin sila. Oo nga, dapat lang. Oo nga, tama. Sandali, tahimik ang ating pamamaraan.
Chongo! Monos! Gabron! Nandito na mga bangas na yan! Chano! Toto! Senyor! Senyor! Anak Leonor, pakitapos na ito. Mabuti at hindi malalim ang natamo niyang sugat. Tio Antonio, ano ho nangyari kay Pepe? Nasugata daw siya sa nangyaring gulo sa paaralan, ngunit hindi naman malubha, kaya wala dapat ipag-alala. Leonor, Iha! Bakit po, Tatang? Pakiabot nga mga bulak at benda para magamat ko si Pepe. Heto na po, Tatang. Pepe, ano ba na itong nangyaring gulo sa inyong paaralan? Sinugod po kami ng mga estudyanteng Kastila, Tiyo. Ako'y umaawat lamang nung ako'y batuhin ng bato. Labis na mag-aalala si Francisco at Teodora kapag nalaman ito. Ako na po ang bahala sa tatang at nanang. Iparating mo na hindi naman malubha ang sugat ni Pepe. Oo, Tiyo, maraming salamat. O siya, hayaan niyo muna makapagpahinga si Pepe. Leonor, pakibantayan mo ng iyong pinsan. Pepe, kamusta ang nilagay? Masakit ba? Hindi na, sapagkat narayan ka na sa akin tabi. Nakuha mo pa talaga magbiro sa kalagayan mong yan. Hindi naman malalim ang kinatamong sugat, mahal ko. Sapagkat makita ko lamang ang iyong kagandahan, ay gumagana ang aking pakiramdam. Pero Jose, paano na lamang pag nalaman nila ang relasyon natin sa isa't isa? Ano na lamang ang ating gagawin? Itatanan kita kung magaganon. Ngunit, itago muna natin sa ating mga kamag-anak ang ating lihim na ugnayan. Sa ngayon, itawagin muna kitang senyorita upang hindi sila makahalata. Hintayin ko ang tamang oras at panahon, mahal ko, para hindi na natin ito itinatago. Nagtungo si Rizal sa Espanya na iilan lamang ang nakakaalam. Nag-iwan na lamang siya ng sulat sa kanyang kapatid na si Pasiano upang ipabatid ang kanyang pasasalamat sa pagsuporta nito sa kanya. At siya'y nakiusap na ibatid na lamang sa kanilang magulang at sa minamahal ni Rizal na si Leonor ang kanyang paglisan. Nang mga sumunod pang araw ni Rizal sa Barcelona, ay natagpuan niya at nakasama ang ilan sa mga naging kaklase niya mula sa Ateneo. Sinundan ni Rizal ang payo ng kanyang kuya Pasiano na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid. Kumuha si Rizal ng 2 kurso, ang medisina at filosofiya sa pagsulat. Taong 1885 nang ako'y makapagtapos ng pag-aaral sa Madrid. Sa pagkakataong ito ay labis akong nakaramdam ng tuwa dahil sa wakas ay naging isa na akong ganap na manggagamot at napagtagumpayan ko ang pinapangarap ng aking kuya Pasiano. Pagkaraan ng ilang taon ay natapos ko ang pagsusulat sa aking unang nobela na Noli Me Tangere. Francisco, binabasa ko.
Mahal kong ama, gusto ko munang humingi ng kapatawaran dahil sa aking pagtanga sa inyo upang makapag-aral dito sa Madrid. Ako po ay naghahanap ng karunungan na makakatulong sa akin sa pagpapalaya sa ating bansa. Sa ika-15 po ng Hulyo ay naghahanda na ako sa aking pag-uwi. Agosto ng kasalukuyang taon ay makikita-kita na tayong muli. Nagmamahal, Jose. Narito na ako. Pepe! Pepe, salamat sa Diyos at nakauwi ka na. Lubos mo kami pinag-alala nung nalaman namin mag-aaral ka sa Europa. Kamusta ka, Pepe? Kamusta ang iyong pag-aaral ng medisina? Mahirap tatang ang pag-aaral sa Espanya. Lalo na ako'y malayo sa inyo at hindi man alam ng pagpahalan. Ikaw talaga, Pepe. Halika't paupo ka na muna. Magandang umaga, Pamilya Mercado. Mukhang masaya ang iyong pagtitipon. Para mas lalong sumaya. Meron kang liham galing kay Gobernador General. Pepe, nais ka niyang makita sa kanyang tanggapan. Ganun ba? Sige. Gobernador General, dito na po si Rizal. Buenos dias, Rizal. Alam mo na siguro ang balita tungkol sa'yo. Delikado ang buhay mo ngayon kung kaya't nais kong lisanin mo ang Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ayokong makita kang namatay sa mga kamay ng pilot. Ngunit wala akong nakitang sama sa aking mga inilibag. Ako man, wala akong nakikitang masama sa mga sinulat mo. Sadyang mainit lang ang matalala sa iyo. Pero kung ako'y sa'yo, ako'y lilisan na sa lalong madaling panahon. Alam mo, hindi ako nangangamba dahil wala akong sinulat na masama. Nagsasabi lamang ako ng totoo. Pero kung yan ang iyo pa siya, susundin ko. Rizal, pwede tayo kay Diyos dos bindigan. Gracias. Ganun lang ba? Kaya mo ako tawag? Oo, Rizal. Maaari na ba ako umalis? Maaari. Tinatawagan ko ng pansin ng lahat. Magsisimula na ang pagpupulong na ito. Nais kong bumuo ng isang samahan ng mga Pilipino upang tumaligsa sa mga pamalaan ng Kastila. Ngunit Rizal, gaano ka nakakasiguro na tayo magtatagumpay? Alam natin lahat kung gaano sila makapangyarihan. Kaya nga tayo naririto upang bumuo ng isang plano sa gagawin nating mga hakbang. Sang-ayon ako sa iyong mga plano, Jose. Kaya ipagpatuloy mo yung mga hinahayag. Kung gayon, tayo na't maghalal ng mamumuno sa ating samahan. Mabuhay ang Liga! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Sa pananatili ni Rizal sa dapitan ng 4 na taon, naging abala si Rizal sa kanyang mga napag-aralan. Ngunit naging abala man si Rizal ay hindi ito naging hadlang upang makilala niya si Josephine Bracken. Kaalinsabay ng liwanag ng buwan ay ang pagsilay ni Rizal sa angking kagandahan ni Josephine na siyang mumighani sa kanyang natutulog na puso. Sa pagninilay-nilay ni Rizal, ay napag-isip-isip niyang bisitahin na sadyain ang tanggapan ni General Despujol upang kanyang klaruhin ang ukol sa kanyang nobelang Noli Me Tangere.
Ika-30 ng Desyembre taong 1886, sa ganap na ika-7 ng umaga ay ang araw ng kamatayan ni Rizal na sanhi ng sagisag ng pagmamahal at pag-aasam ng kalayaan na muling makamit nating mga Pilipino. Ang pantay-pantay na pagtrato ang kaisa-isang kahilingan ni Rizal na matamasa sa kamay ng mga Espanyol. Kaya alam niya na sa kanyang mga huling hininga ay nagawa niya ang kanyang parte na mag-iiwan ng kasaysayan sa ating mga Pilipino na kahit kailan dapat ay hindi tayo makontento sa alam nating hindi tama. Pagkusay matutong lumaban, tumayo sa sariling paa upang makamit ang kalayaan at estado sa buhay na nararapat lamang sa atin. Sa ngalan na hari ng Espanya, ang sinumang sumigaw ng kanyang boses na kasyang-ayon sa kriminal ay mapaparusahan din ng kamatayan. Ready? Load! Aim! Consumatum est. Fire! A mercy shot.